Kumusta, mga kapwa Digital Explorer? Maligayang pagdating pabalik sa Digital Pulse. Noong nakaraang beses na napag-usapan natin ang tungkol sa teknolohiya ng blockchain, ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay na mas kapanapanabik, ang DeFi, ang revolusyon ng desentralisadong pananalapi. Ito ay hindi maliit na bagay. Ito ang uri na sumisira sa tradisyonal na pananalapi at maaari pa nga tayong kumita ng malaking kita mula rito. Handa ka na bang baliktarin ang mundo ng magkasama? Sumisid na tayo. DeFi, medyo mataas ang tunog, tama ba? Pero sa totoo lang ay napakalapit nito sa amin. Ang desentralisadong pananalapi ay gumagamit ng teknolohiyang blockchain upang lumikha ng isang sistema ng pananalapi na hindi kontrolado ng mga tradisyonal na institusyong pinansyal. Isipin na walang mga bangko, walang middlemen, at lahat ng mga transaksyon ay isinasagawa ng hayagan at malinaw sa blockchain. Kaya, ano ang napakahusay tungkol sa DeFi? Una, nagbibigay ito ng walang uliran na transparency at accessibility. Kahit nasaan ka man sa mundo, basta't mayroon kang koneksyon sa internet, maaari kang makilahok. Higit pa rito, maaari din nitong bawasan ang mga gastos at oras ng transaksyon at pagbutihin ang kahusayan. Hindi na kailangang maghintay na magbukas ang bangko o mag-alala tungkol sa pagsasara sa panahon ng bakasyon. Maaari mong hawakan ang negosyong pinansyal anumang oras at kahit saan. Kahangahangang tunog? Pagkatapos ay tingnan natin kung anong mga practical na application ang mayroon ng DeFi. Ang una ay isang decentralized exchange, DEX, kung saan maaari mong i-trade ang mga cryptocurrencies ng direkta sa iba nang walang middleman na gumagawa ng pagkakaiba. Ang isa pang halimbawa ay ang platform ng pagpapautang. Maaari mong ipahiram ang iyong cryptocurrency sa iba at makakuha ng interes, o maaari kang humiram ng ilang mga barya upang magamit kapag kailangan mo ang mga ito. Meron pa, halimbawa, ang mga prediction market, insurance, at maging ang pamamahala ng asset ay nagsisimula ng gumamit ng DeFi technology. Ito ay hindi lamang isang pagbabago, ito ay isang revolusyon sa pinansyal na mundo. Isaalang-alang natin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng DeFi at tradisyonal na pananalapi. Ang pinakahalata ay ang desentralisadong tampok. Ang tradisyonal na pananalapi ay umaasa sa mga bangko at iba pang institusyong pampinansyal bilang mga tagapamagitan, habang ang DeFi ay ganap na tumatakbo sa blockchain at walang sentralisadong organisasyon upang kontrolin ang daloy ng mga pondo. Nangangahulugan ito ng higit na transparency at seguridad dahil ang bawat transaksyon ay pampubliko at nabe-verify. Susunod, nagbibigay ang DeFi ng mas mabilis na mga transaksyon at mas mababang gastos sa transaksyon. Sa tradisyonal na sistema ng pananalapi, ang mga paglilipat, pautang at iba pang serbisyong pinansyal ay madalas na tumatagal ng mga araw upang maproseso at sinamahan ng mataas na bayad. Ngunit sa mundo ng DeFi, ang mga operasyong ito ay maaaring makumpleto halos sa real-time at ang mga bayarin ay lubhang nababawasan. Bilang karagdagan, ang pagiging bukas ng DeFi ay isa ring pangunahing tampok. Ang mga tradisyonal na serbisyo sa pananalapi ay kadalasang nalilimitahan ng geographical na lokasyon, kasaysayan ng kredito o antas ng kita, habang ang DeFi ay nagbibigay ng pantay na serbisyong pinansyal sa mga user sa buong mundo. Kahit nasaan ka man, basta may internet connection ka, pwede kang sumali. Kaya paano bubuo ang DeFi sa hinaharap? Una, habang tumatanda ang teknolohiya, maaari nating asahan ang mas maraming makabago at matatag na mga produktong pinansyal na lalabas. Mula sa personal na pamumuhunan hanggang sa corporate money management, nag-aalok ang DeFi ng higit pang mga option. Bilang karagdagan, habang mas maraming tao ang nakikilahok, ang epekto ng network ng DeFi ay magiging mas at mas malinaw, at ang impluwensya nito ay lalago lamang.
Ngayon pag-usapan natin ang relasyon sa pagitan ng DeFi at ng bawat isa sa atin. Sa mundo ng DeFi, ang mga ordinaryong tao ay may mga hindi pa nagagawang pagkakataon upang yumaman. Una, maaari kang makakuha ng matatag na kita sa interes sa pamamagitan ng pagpapahiram ng iyong cryptocurrency sa iba sa pamamagitan ng pagsali sa isang desentralisadong platform ng pagpapautang. Isipin mo, ito ay mas mataas na interes kaysa sa pagdeposito ng pera sa bangko. Dudurot, main ka rin lumahok sa pagmimina ng pagkatubig. Sa madaling salita, nagbibigay ka ng mga asset sa isang desentralisadong palitan upang matulungan ang platform na mapataas ang pagkatubig at bilang kapalit, makakatanggap ka ng isang bahagi ng mga bayarin sa transaksyon. Ito ay hindi lamang isang pamumuhunan, ngunit isang paraan upang aktibong lumahok sa DeFi ecosystem. Pinakamahalaga, ang DeFi ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong tao na lumahok sa mga makabagong produkto at serbisyo sa pananalapi, tulad ng mga merkado ng hula, mga protocol ng insurance, at maging ang mga NFT. Ang mga ito ay hindi maisip sa tradisyonal na sistema ng pananalapi. Siyempre, ang mundo ng DeFi ay mayroon ding mga panganib, kaya dapat kang gumawa ng sapat na pananaliksik at pagsusuri bago pumasok. Ngunit hindi maikakaila na para sa mga gustong tuklasin at matuto, ang DeFi ay nagbibigay ng bagong landas sa kayamanan. Okay, iyon lang para sa pag-explore ng DeFi. Sana ay nasiyahan ka sa nilalaman ngayon. Kung mayroon kang anumang mga saloobin, mangyaring iwanan ang mga ito sa lugar ng komento. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa Digital Pulse at huwag palampasin ang alinman sa aming mga programa. I-click ang link sa aking homepage upang simulan kaagad ang iyong paglalakbay sa digital currency. Sa susunod, dadalhin ka namin upang tuklasin ng malalim ang mga trend ng cryptocurrency sa hinaharap. Ito ay talagang kapanapanabik, kaya manatiling nakatutok. Salamat sa panonood. See you next time.